Guys, isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Ang ating kwento ay patungkol sa usaping na pagpapakumbaba. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakumbaba? Inilalarawan ng Biblia ang pagpapakumbaba bilang kaamuan, kababaan, at kawalan ng sarili. Ang salitang Griego na isinalin sa salitang pagpapakumbaba sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 12 at sa iba pang mga talata sa Biblia ay literal na nangangahulugang kababaan ng pag-iisip, kaya ang kapakumbabaan ay sa loobin ng puso, hindi sa panlabas lamang. Maaaring magpakita ang isang tao ng panlabas na kabab ang loob, ngunit ang puso ay puno ng pagmamataas at kayabangan. Sinabi ni Jesus na ang mga aba sa espiritu ang makapapasok sa kaharian ng langit, Mateo Kapitulo 5 versikulo 3. Ang maging aba sa espiritu ay nangangahulugan na ang mga tao lamang na umaamin sa kanilang kawalang kakayahan sa espiritual ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang pagpapakumbaba ay isang katangian na taglay ng isang Kristiyano. Kung lalapit tayo kay Kristo bilang mga makasalanan, dapat tayong lumapit ng may kapakumbabaan. Kinikilala natin na tayo ay pulubi na lumalapit sa Kanya ng walang dalang anuman kundi ang ating kasalanan at ang ating pangangailangan ng kaligtasan. Kinikilala natin ang kawalan natin ng karapatan at kakayahan na iligtas ang ating sarili. Nang ialok niya sa atin ang Kanyang biyaya at kahabagan, tinanggap natin iyon sa kapakumbabaan at pasasalamat at itinalaga ang ating sarili sa Kanya at sa ibang tao. Namamatay tayo sa ating sarili upang makapamuhay tayo bilang mga bagong nilalang kay Kristo, 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Hindi natin kinalilimutan na pinalitan niya ang ating pagiging walang halaga ng Kanyang walang kapantay na halaga, ang ating kasalanan ng Kanyang katwiran, at ang buhay natin ngayon ay ipinamumuhay natin sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa atin at nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin, Galatia Kapitulo 2 versikulo 20. Iyan ang tunay na pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba na naaayon sa Biblia ay hindi lamang kinakailangan para makapasok sa kaharian, kinakailangan din ito upang maging dakila sa kaharian, Mateo Kapitulo 20 versikulo 26 hanggang 27. Si Jesus ang ating modelo. Kung paanong hindi siya dumating para paglingkuran kundi para maglingkod, dapat din nating italaga ang ating sarili sa paglilingkod sa iba at isaalang-alang ang interes ng iba ng higit kaysa sa atin, Filipos Kapitulo 2 versikulo 3. Ang salubing ito ang nag-aalis ng makasariling hangarin, kayabangan, at ang pagkakabahabahagi na resulta ng pag-absuelto at pagtatanggol sa sarili. Hindi nahiya si Jesus na magpakumbaba bilang isang alipin, Juan Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 16, hanggang sa kamatayan sa krus, Filipos Kapitulo 2 versikulo 8. Sa kanyang kapakumbabaan, lagi siyang naging masunurin sa kanyang ama, kaya nararapat sa isang mapagpakumbabang Kristiyano na kusang isantabi ang pagiging makasarili at sumunod ng may pagpapasakop sa Diyos at sa kanyang salita. Ang tunay na pagpapakumbaba ay nagbubunga ng pagiging maka-Diyos, kakontentuhan, at katiyakan. Ipinangako ng Diyos na kanyang ipagkakaloob ang biyaya sa mga mapagpakumbaba habang sinasalungat naman ang mapagmataas. Kawikaan Kapitulo 3 versikulo 34. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 5. Kaya nga, dapat tayong magsisi at isantabi ang pagmamataas. Kung itataas natin ang ating sarili, inilalagay natin ang ating sarili bilang mga kasalungat ng Diyos na sa kanyang biyaya ay ibababa tayo para sa ating ikabubuti. Ngunit kung ibababa natin ang ating sarili, pagkakalooban tayo ng Diyos ng mas maraming biyaya at itataas niya tayo, Lucas 14:11. Bukod sa Panginoong Hesus, isa ring halimbawa ng kapakumbabaan si Apostol Pablo. Sa kabila ng maraming kaloob at pangunawa na kanyang tinanggap, itinuring ni Pablo ang kanyang sarili bilang pinakamababa sa lahat ng apostol at pangulo ng mga makasalanan. Unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 15, Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 9. Gaya ni Pablo, ang tunay na mapagpakumbaba ay lumuluwalhati sa biyaya ng Diyos at sa krus ni Kristo, hindi sa sariling katwiran, Filipos Kapitulo 3 versikulo 3 hanggang 9.
Guys, pa-support naman nag-aking Celso Llorente YouTube channel, pa-like, share and subscribe. Maraming salamat po. God bless you all.